Magandang umaga po. Ang ating pong pagdiriwang ay pasisimulan natin. Magsitayo na po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid na minamahal, 5 linggo na tayong naghahanda para sa pagdiriwang ng misteryo ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim natin sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati sa kanyang pananaig sa kamatayan sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain. Itaas po ang mga palaspas at pamanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya'y aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem sa kanyang haharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jerusalem, nasa gulod ng bundok ng mga olibo at natatanaw na ang mga bayan ng Bethfage at Betania. Pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. At sa pagpasok do'y makikita ninyong nakatali ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan ni numan. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag ito, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad dito." Kaya't lumakad na sila at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinakalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, "Bakit ninyo kinakalag iyan?" Sumagot siya, gaya ng bilin sa kanila ni Jesus, at hinayaan silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming nagtatag ng kanilang o naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Ang iba na may pumutol ng madahong sanga ng kahoy at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at hulihan niya'y sumisigaw ng Hosana, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David na muling itinatag. Purihin ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Habang winiwisik ang banal na tubig ay iwawagayway natin ang mga palaspas. Pagpapalat pagtubos sa atin. Magdala ng mga
Salubungin siya na may galak. Manunubos, salamat sa Diyos na buhay. Sana ang aming awit sa anak ni David. Sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat pagtubos sa atin. Kabataan ng Jerusalem, masayang nagawitan. Hosana, o manunubos, salamat sa Diyos na buhay. Hosana ang aming awit sa anak ni David. Sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat pagtubos sa atin. Salamat sa Diyos na buhay. Hosana ang aming awit sa anak ni David. Sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat pagtubos sa atin. Pagdala ng mga palaspas, salubungin siya na may galak. Hosana, o manunubos, salamat sa Diyos na buhay. Hosana ang aming awit sa anak ni David. Sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat pagtubos sa atin. Jerusalem, masayang magawitan. Hosana, o manunubos, salamat sa Diyos na buhay. Hosana ang aming awit sa anak ni David. Sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat pagtubos sa amin. Dito sa daigdig kami nakiani sa kanilang pag-awit. Hosana ang aming awit sa anak ni David. Sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat pagtubos sa amin. Anghel sa langit, purihin mo lang kapatid. Dito sa daigdig kami nakiani sa kanilang pag-awit. Hosana ang aming awit sa anak ni David. Sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat pagtubos sa amin. Pagpapalat pagtubos sa amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas namin naging diba sa amin para ang krus namin ay dalhin at akuin, pakinggangan
at pagindapatin mo sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko, para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol. Nang bugbugin nila ako, hindi ako kumibo. Nang ako'y kanilang insultuhin, pinabayaan ko silang bunutin. Ang buhok balbas, ganyan din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang na ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin, handa akong magtiis, nasampaling parang bato, pagkat aking batid, na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmang tugon ang tutugon po na lahat. Diyos ko, Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? Bawat taong makakita'y umiiling, palibak nanunutsot ng lalait. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit di napansin. Kung siya'y mahal, ba't di siya intindihin? Diyos ko, Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? May pangkat na kaway sa paligid ko, para bang mababangis na aso. Kamay ko't pa'y nasugat sa pako, nabibilang ng lahat pati aking buto. Oh, Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? Damit ko'y kanilang pinaghatian, saplot ko'y dinaanan sa sapalaran. Panginoon, huwag akong iwang nag-isa. Lakas ko, ang pagtulong mo ay bilisan. Diyos ko,
ng ginawa mo ay hahayag. Sa mga natitipoy, pupurihin ka. Papurihan ng Panginoon kayong lingkod. Dakilain siya hanggang sa dulo ng mundo. Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? Bakit pinabayaan mo ako? Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinabad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Jesus, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoon Hesukristo ayon kay San Marcos. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinila kay Pilato. Tinanong ni Pilato si Jesus, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?
Wala ka bang kayo na ang nagsasabi? Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus, kaya't sila'y muling tinanong ni Pilato. Wala ka bang ibang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Paskwa ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng iba pang naghimagsik at nakapatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Kaya tinanong sila ni Pilato. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinusula ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Tinanong silang muli ni Pilato. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Ipako sa krus! Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus! Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanya upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpupugay at bumabati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaghahampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at talibak na niluhod-luhuran. At matapos kutyain, siya'y inalisan ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus at kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi Golgota, ibig sabihin puok ng mga bungo. Binigyan niya siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanilang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasiyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabing niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy natupad ang nasasaad sa kasulatan, ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan na tatango-tangong nagsasabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus. kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ang sabi sa isa't isa. Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan na hari ng Israel. Maniniwala tayo sa kanya. Inilipos na din si Jesus ng mga nakapakong kasama niya at nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-3 ng hapon, si Jesus ay sumigaw. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. may tumakbo at kumuha ng espongha, ito'y binasa ng maasim na alak, at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, Tingnan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan siya ng hininga. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat.
Biglang nawasak sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal, at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus, kaya't sinabi niya, Tunay ng anak ng Diyos ang taong ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. "Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo po ang lahat." Magandang umaga po. Paki-greet naman yung mga medyo katabi natin dyan. Magandang umaga. Okay, taong-taon po ay ginaganap natin ang linggo ng palaspas sa tuwing darating ang panahong ito ng Kwaresma. At sa gitna ng pandemya ay patuloy pa rin tayong umaasa sa biyaya ng ating Panginoon. At huwag tayo mawala ng pag-asa sapagkat kung saan nagsimula ay babalik din ang lahat sa dati niyang kinalalagyan. Kaya kung mayroong gabi, mayroong umaga. Kung mayroong tag-ulan, may tag-init. No, lahat ay lumilipas din. Kaya huwag tayong panglambutin ng mga panahong ito. Kundi lalo tayo maging matatag, maging malakas sa hamon ng panahon, sa hamon ng buhay. Amen. So madalas ay ito yung ginagawa natin kapag sumasapit ang palaspas. Nagdadala tayo ng mga luntiang dahon, lalo na yung mga dahon ng niyog. Yan kasi ang karaniwan dito sa atin. At pwede naman dalhin kahit anong dahon. At iyan ay sagisag ng ating pagbubunyi sa matagumpay na pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem, na kung saan dito magaganap ang kanyang pag-aalay ng sariling buhay. Para kanino? Siyempre, para sa ating lahat. Hindi niya ginawa ang lahat ng ito dahil lamang para sa kanyang kabutihan, kundi para sa ating kaligtasan. Biruin niyo naman, ang salita ay nagkatawan tao. Nakipamayan sa atin. Hanggang sa huli, sinamahan tayo. Hanggang kamatayan, sinamahan tayo ng Panginoon. At sa muling pagkabuhay, muli tayong ibabangon ng Panginoon. Ganyan tayo kamahal at ganyan kalalim. Hindi natin kayang arukin ang pagmamahal ng Diyos sa atin bilang kanyang kawan, bilang kanyang mananampalataya. Lahat ng tao, kahit ano pa mang relihiyon o sekta, mayroon ng tao, iniligtas ng Diyos ang tao sa tiyak na kapahamakan. Ngayon, yung pag-uwi natin, yung mga palaspas na yan, saan ba natin nilalagay? Sa malapit at sa gilid o sa tabi kaya ng ating mga mumunting altar sa ating mga tahanan. Minsan nilalagay natin sa mga pintuan o kaya sa bintana. Anong iniisip natin? Gawin ito'y parang magic? Hindi po. Kundi maging tagapag-alala na sa tuwinang nakikita natin ang palaspas na iyan sa ating mga tahanan, nagtagapagpaalala yan ng pagkakaloob ng Diyos sa atin ng panibagong pag-asa. So hindi pang magic yan, hindi pang yung magic wand na masatiginan yan mo may mangyayaring maganda ayon sa gusto mo. Hindi po. Kundi, yung mga dahong iyan ay tagapagpaalala ng ating pagbubunyi, pagsasaya, at pagbabagong buhay. At itong ating Panginoong Hesus na kung saan niyang sinuong ang mga paghihirap. Alam na alam niya kung ano mangyayari sa kanyang sarili. At gaano kahirap yung malaman mo ang paghihirap na daranasin. Beforehand, alam na niya. Tayo, alam ba natin? Hindi.
Alam ba natin yung mga mangyayari sa ating buhay mamaya, bukas, sa makalawa? Hindi pa po natin alam yon. Pero ang Panginoon, hindi pa man naisusulat, alam na niya ang mangyayari. Pero sa kabila na alam niya, sinuong pa rin niya ang kanyang sarili sa tiyak na pagpapakasakit at kamatayan sa krus. Ano ang nagbunsod sa kanya upang gawin ang mga bagay na ito? Sabi nga natin, sa kanyang hindi natin maarok na pag-ibig para sa ating lahat. Ganun niya tayo kamahal. Lahat ginawa niya para sa ating kaligtasan. Kung madalas nababalitaan natin sa mga radyo, sa television, no, pagka merong nahuli, merong napatay, may naparusahan, kaya dahil sa ganung pagkakasala, ang tao, okay lang yun kasi may pagkakasali, kaya siya naparusahan eh. Pero ang Panginoon kailanman, walang kasalanang ginawa. Ano ang nagbunsod upang ang mga taong nagpapako sa kanya sa krus ay ipahulis at ipapatay? Dahil sa inggit. Sapagkat ng mga panahong iyon, bantog na kilalang kilala ang ating Panginoon. At ang kanilang sinasabi laban sa Panginoon ay siya'y tao lamang at ginagawa niyang kapantay ng Diyos ang kanyang sarili. Isa pang bagay yun. Kung bakit siya'y pinahirapan at ipinako sa krus. At lahat ng iyon ay tinugon ng Panginoon. May kasagutan. At yun ay hindi lubusang naunawaan ng mga tao noon. Ngayon, sana'y nauunawaan natin ang binabanggit ng Panginoon, ng ating ebanghelyo, ng ating mga pagbasa. Kapag tinutunghayan natin ang mga mabubuting balita na mula sa ating banal na kasulatan, sana nauunawaan natin ang mensahe ng ating Panginoon. Alam niyo ba kung ano ang mensahe ng Panginoon sa atin? Ang tayo ay magbalik loob. Pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Muli nating ibalik yung mga nasira nating relasyon. Una sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa-tao. Magbalik loob tayo. Labanan natin ang tuksong naririto sa mundo sa pamamagitan ng ating pagpapakumbaba, sapagkat doon makikita ang ating tunay na lakas kapag tayo ay mayroong kapakumbabaan. Una sa Diyos, kapakumbabaan sa ating kapwa-tao. Yun ang ating puwersa, power upang makamit natin ang biyaya ng Panginoon. Ika nga wala naman tayo pwede ipagmagaling sa Diyos. Lahat tayo ay nagsisikap lamang na abutin ang kalooban ng Diyos. At ang nais niya at pinapangarap ng ating Panginoon, kahit na tayo araw-araw nagkakamali, nagkakasala, magbalik lamang tayo. Kung tayo nadapa, bangon. Huwag tayong manatiling pag nadapa tayo, hanggang doon na lang. Hindi po. Kapag tayo nadapa, bangon lang tayo uli. Magbalik uli tayo. Lagi naghihintay ang ating Panginoon. Kaya sa panahon ito ng pandemya, salamat sa iyong patuloy na pag-iingat. Ingatan natin ang ating buhay na ipinagkaloob ng Diyos. Isa lang yan. Pag nawala yan, wala na tayong kapalit. At nakikita naman natin na tayo sanay na sanay ng mag-ingat. Biruin nyo naman, 1 taon na nakalilipas. Hanggang ngayon, pandemya pa rin tayo. At alam ko, matatapos din yan
Sabi nga natin kanina, lahat ibabalik sa dati niyang kinalalagyan. At ano ba yung sa ating buhay pananampalataya? Saan ba tayo nakalagay? Sa dating kinalalagyan? Sa kabutihang loob. Yun ang ating natural na pagkatao. Mayroon tayong mabubuting kalooban. Na sana ito'y mapanatili natin habang tayo nabubuhay. Nawa ang pagpapala ng ating Diyos ay patuloy na igawad sa atin, sa bawat isa sa atin, upang ang lahat, pagkatapos ng mga hilahil pagdurusang ito, makamit natin ang bagong buhay, ang bagong pag-asa, at bagong tatag sa pananampalataya. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sama-sama natin ipahayag, sumasampalataya ako sa Diyos na mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Nanawag sa kinaroonan ng mga yumao. Na may katong araw na buhay na muli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at lukong sa mga bubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Niloob ng Diyos amang nagligtas ang lahat ng tao sa pamamagitan ng pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng kanyang anak na si Jesucristo. Dumalangin tayo sa Ama. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Matawaran nawa ng mga pinuno ng ating simbahan at pamahalaan si Jesus, na taos-pusong naglingkod at nag-alay ng buhay para sa lahat. Manalangin tayo. Sa Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Makaranas nawa ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas ang mga napalayo na sa Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Makapagnilay nawa ng mabuti sa pagpapakasakit ni Jesus ang mga taong may duda sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Naunawaan nawa ng mga may sakit at may pasaning dala na hindi sila kinalimutan at iniwan ng Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Tangkilikin nawa namin ang programang Alay Kapwa tungo sa pagtataguyod ng katarungan sa lipunan at para matugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Sa Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Tumanglaw nawa ang liwanag na walang hanggan sa mga namayapa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang mga pagsusumamo ng iyong bayan. Lumago nawa kami sa pananampalataya at pagtitiyaga sa gitna ng mga hapis ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sana manahan,
sa Diyos ng Espiritu. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi sa paghahain minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain sa kamatayang kinasuungan namin. Kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Iyong pangalan, ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Manalangin ang lahat, ang iyong anak, at sa bulas sa pilay ay nagpalakad, nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati ngayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tuloy-alay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Sopronio naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa pagubili ng mga nakagaling na utos sa turo ng Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Mama
Hiniling namin kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Ibahagi natin sa bawat isa ang dulot na kapayapaan ni Kristo. Kapayapaan. Kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoon, narito siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapanag tayo na tinatawag sa kanyang manalapigin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen.
nothing without. What we have seen with our eyes, this we have heard, life-giving word. We hold the dead of the Lord deep in our hearts. Living now we remain with Jesus the Christ. He chose to give of himself, became our bread. Broken that we might live, love beyond love, pain for our pain. Behold the dead of the Lord deep in our hearts. Living now we remain with Jesus the Christ. Kukunin na po ng ating mga volunteers ang ating contact tracing form. Gayon din po, isasabay na po natin ang ating second collection para po sa ating alay kapwa. Maraming salamat po. We are the presence of God. This is our call. We are bread and wine, food for the hungry, life for the weary. For to live with the Lord, we must die with the Lord. We hold the dead of the Lord deep in our pangkaluluwang pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuli ka sa aking puso, niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Magsiluhod po ang lahat. Orasio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasanan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakitan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makampanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila.
Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumagos sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming mga pangangailangan at ipag-abiya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayon kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang. Kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagamatay ng iyong anak. Gawin mo kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo sa mandali. Muli ay ating pinasasalamatan unang-una sa lahat ang ating mga miyembro ng IATF, sa ating LGU, sa ating mga volunteers na patuloy na nangangalaga sa ating kaligtasan laban sa pandemya. Ano po? At salamat din sa lahat ng ating mga lector, commentator, readers, collectors, sa ating monitor, sa ating choir, sa ating mga lay presiders, at mga Eucharistic ministers, sa ating mga sakristan. Palakpakan po natin sila. Maraming salamat po. Bukod po sa misa ngayong alas 8, mamayang hapon mayroon pa po tayo, o baka na-i-announce na sa ganap na ikalima ng hapon. At yung po mga nahuling magpabendisyon, pwede po tayong pagkalabas na po nitong karamihan, ay dito po tayo magbibindisyon sa labas, sa may pasad, sa gilid, ng mga nahuling hindi pa nabindisyon ng palaspas. Salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na pagdiriwang, gumayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Come and rejoice and wave your palms, and let your soul sing welcome. The King of all nations enters city to salvation, enters city to bring Sa gilid po tayo ng simbahan lalabas. Sa gilid po, hindi po sa main door.